Ano nga ba ang reaksyon ni Miss Bea Alonzo sa prenup ng kanyang mapapangasawang si Mr. Vincent Co? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about Miss Bea Alonzo, no? Kung saan po ay talagang usap-usapan po silang dalawa dahil si Bea Alonzo at ang kanyang billionaire boyfriend na si Mr. Vincent Co, na isa sa mga CEO president po ng Pure Gold, ay malaya na sa kanilang relasyon. Wala na nga daw di umanong itinatago. May video po sa Instagram ang Bea Alonzo's babies na kasama ni Pure Gold President Vincent Co, ang rumored girlfriend niyang si Bea Alonzo, sa ginanap na Suppliers Appreciation Night 2025 sa Okada, Manila kagabi or nung July 7. Base sa video ay maraming kausap si Mr. Vincent kasama si Bea at tila pinapakilala na nito sa kanila na sila na lalo't nakaakbay pa ang binata sa aktres. May mga larawan ding pinost ang Bea Alonzo's babies na magkakasama sa isang dining table sina Vincent katabi si Bea, ang kapatid na babaeng negosyante ni Mrs. Susan Co na at ina ng binata. Nag-post din ng lumang video ang mga may-ari ng IG account na si Vincent, ang kasama ni Bea sa nakaraang birthday dinner niya noong October 2024 at ilang mga kaibigan niya sa showbiz. Anyway, tulad ng nasulat, na ipinakilala na raw ni Vincent si Bea sa kanyang pamilya at pabor naman sila sa aktres kaya malaya nang dumadalo ang dalawa sa mga events. Wala namang nababanggit ang aming source kung naipakilala na ni Bea si Vincent sa pamilya nitong nakabase sa Zambales. Samantalang, Vevico naman ang tawag sa supporters si Bea sa kanila ni Vincent at lahat sila ay masaya para sa kanilang idolo. Narito ang ilan sa mga nabasa nating komento mula sa netizen. Sabi niya, layag Vevico, sabi niya, wow, ang kilig hanggang ngayon hindi mawala. A change of environment for Bea. She's now surrounded by businesses, successful people, and she's exposed to showbiz since she's 14-year-old, but she managed and can adapt quickly. Bea is flexible and smart. Wow, ang saya, nakakilig. So happy for you, our queen. Sobrang legal. Nasa tamang pamilya ka. Sa tingin namin, mukhang hindi magkakaroon ng public announcement sina Vincent at Bea dahil para sa kanila is what you see is what you get na ang kanilang relasyon. So, may sabihin hanggang sa ngayon nga po is wala pa rin naman pong inaamin itong si Miss Bea, no? Pero marami na po mga sightings at mga ebidensyang nagkakalat na talagang sobrang binabandera na nga nitong si Miss Bea Alonzo ang kanya pong rumored boyfriend na si Mr. Vincent Co. Matatandaan na spotted din po si Miss Bea at ang kanyang boyfriend na si Mr. Vincent sa IG ni Miss Heart Evangelista sa birthday party nito. Dahil nga hindi na rin talaga maitatago ang kanilang pagiging closeness. Pero isa rin sa mga usap-usapan ngayon sa social media ang patungkol nga sa prenup agreement or prenuptial agreement. Ito po ay isang agreement kung saan magkakaroon ng hatian ng yaman, no? Magkakaroon, pag-uusapan po nila yan bago po sila ikasal. Ayon sa Filipino Star ngayon, muling binigyan pansin ang pagkikita-kita ng aktres na si Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co ng Pure Gold sa ilang public outings. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, may lumabas na espekulasyon tungkol sa pinag-uusapang prenup agreement na kanilang pinag-uusapan kung sakaling sila'y magpakasal. Ang prenup or prenuptial agreement ay kontratang legal na nilalagdaan bago ang kasal upang itakda ang paghahati-hati sa mga ari-arian sakaling magkaroon man ng paghihiwalay. Ito ay kadalasang tinatalakay ng mga sikat at mayayaman dahil alam naman natin na si Mr. Vincent Co ay isa sa mga billionaire dahil siya po ay anak at tagapagmana ni Miss Susan Co na pagmamayari niya ang lahat ng Pure Gold sa buong Pilipinas. So sila po yung may-ari nun. So karaniwan dahil nais nilang tiyakin na ang kanilang business asset ay nananatiling protektado
sa oras ng pagbabago sa marital status. Kasi syempre, once na ikinasal si Mr. Vincent Co with Miss Bea Alonzo, ang tawag po dyan is magkakaroon sila ng tinatawag na conjugal property. Sa kasong ito, hindi malinaw kung ano mismo ang nasa loob ng napag-usapang prenup. Subalit hagaran itong naging issue sa social media at showbiz media dahil sa pagkaka-involved ni Bea at isa pang prominenteng negosyante. Ang naturang tema ay nagbibigay daan sa iba't ibang uri ng reaksyon, lalo na mula sa mga netizen at showbiz watchers. So, sino nga ba si Miss Bea Alonzo at bakit ito malaking usapin? Si Bea ay isang pinakasikat at respetadong aktres sa industriya ng pelikula at telebisyon. Kilala rin siya sa kanyang husay sa pag-arte at mga iconic na karakter na inihandog sa mga manonood dahil sa kanyang celebrity status. Anumang detalye sa personal niyang buhay, lalo na't sa buhay pag-ibig, ay lubhang naagapan ng media at ng publiko. So, sino naman si Mr. Vincent Co? Si Vincent Co ay isang kilalang negosyante, mataas ang kumpiyansa sa dami ng kanyang negosyo, particular sa Pure Gold, isang malaking kumpanya ng retail. Hindi pa opisyal na inaayos ang kanilang engagement, pero ang pangalan niya ay usapin ay nagbibigay ng dagdag na dami sa interes ng publiko. Sa simpleng paliwanag, ang prenuptial agreement ay isang legal na dokumento kung saan nakasaad kung paano hahati-hatiin ang mga pag-aari or ari-arian at posibleng utang sakaling may annulment, diborsyo or pagkamatay ng isa't isa. Karaniwang ito'y ginagamit ng mayayaman para hindi magkaroon ng komplikadong usapin legal sa hinaharap. So, bakit nga ba controversial itong ilahad, no? Kasi parang isa sa mga naging dahilan at lumakalat po sa social media ang dahilan ng paghihiwalay ni Miss Bea Alonzo at ni Mr. Dominic Roque noon. Sinasabi ng ilang mga showbiz insiders na meron silang, bago sila ikasal, ay pinag-usapan po nila yung tinatawag na prenuptial agreement. Kasi nga naman, kung pagbabasihan po natin ang yaman, mas higit na mayaman si Miss Bea kaysa kay Mr. Dominic Roque. No, yun po yung pinag-usapan na sabi, yun daw yung pinaka-main reason. Pero ito po ay pinabulaanan ni Miss Bea. So, sabi dyan, ang nagiging controversial kasi to dahil sa kulturang Pilipino, pagtitiwala at pag-ibig ang madalas na nauuna sa kasal. Ang pagsingit ng kontrata bago magpakasal ay madalas makita bilang kakulangan sa tiwala or pagiging tradisyonal. At ano pa po, dahil sa pampublikong personalidad sila, kahit pribado man ang agreement, nagiging public domain ito sa oras na may lumabas na impormasyon at mas lalo pang tumitindi ang reaksyon kapag may nakakasakit na detalye. So, tinatawag na materialistic. May mga nagsasabing narcissistic o gahaman sa pera ang nag-iisip ng prenup lalo't pagdating sa mga sikat. So, parang sinasabi nila na hindi raw ganon kaganda, no, na magkakaroon ng tinatawag na prenuptial agreement kasi nga naman parang sa ibang parte or sa ibang konteksto nito or interpretation, parang sinasabi nila na yun lang yung magiging rason kung bakit gusto nilang magpakasal dahil ang habol nila ay pera, ganon po yung nangyayari kaya nagkakaroon ng prenuptial agreement. Pero yun po yung usap-usapan sa social media ngayon. Pero hanggang sa ngayon naman po ay hindi pa rin naman po nag-out or hindi pa rin naman po talaga na nagsasabi talaga na or nagko-confirm na sila na nga. Pero may mga lumalabas na sila po ay ikakasal na. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!